Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Alice para sa aralin natin sa Mathematics Quarter 3, Week 5. Ang modulo ito ay makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong kaalaman sa mga sumusunod. Una, naisa sa larawan at nakikilala ang mga unit fractions. Pangalawa, nakababasa at naisusulat ang mga unit fractions. At pangatlo, nakapaghahambing ng mga unit fractions at naisasaayos at napagsasunod ang mga unit fractions. Or, visualizes, represents, and identifies unit fractions with denominators of 10 and below. Reads and writes unit fractions. And compares units using relation symbol and arranges in increasing or decreasing order the unit fractions. Hi, I'm Teacher Alice. Welcome to our online class. I hope you are as ready as I am start to teach and have fun. We're in this together, so let's respect and support each other. Pero bagong lahat, alamin muna natin ang ating mga classroom reminders. First, be attentive. Second, raise your hand or use the icon raise hand if you want to speak. Third, be respectful. And fourth, be safe. Oh, mga bata, handa na ba kayo? Ating muna sagutan ng unang pagsubok. Bilugan ng letra ng tamang sagot. Number 1, ang unit fraction ay may numerator na A1, B3, C4, D2. Ang tamang sagot ay tama, A1. 2. Anong unit fraction ang pinapakita ng nasa larawan? A. 1/2, B. 1/3, C. 1/8, D. 1/4. Ang tamang sagot ay tama, 1/3. Number 3. Alin ang tamang pagkakaayos mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa? A. 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, B. 1/7, 1/4, 1/8, 1/3, C. 1/9, 1/7, 1/4, 1/3, o D. 1/10, 1/7, 1/3, 1/6. Ang tamang sagot ay tama, letter A. Sa number 4, ano ang tamang simbolo ang ilalagay sa 1/3 at 1/8? A. Less than, B. Greater than, C. Equals, o D. Slash. Ang tamang sagot ay tama, letter B. Greater than. Number 5, paano may papakita ang unit fraction na 1/8? Tingnan mabuti ang mga nasa larawan. Letter A ba? Letter B? Letter C? O letter D? Ang tamang sagot ay tama, letter C. 6. Paano isinusulat ang 1/3? A. 1/4, B. 1/2, C. 1/3, o D. 1/5. Ang tamang sagot ay magaling, C. 1/3. Sa number 7, alin sa mga unit fraction ang nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas? Letter A. 1/9, 1/7, 1/3, 1/2, B. 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, C. 1/4, 1/2, 1/5, 1/6, o D. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Ang tamang sagot ay magaling, A. 1/9, 1/7, 1/3, 1/2. Number 8, anong unit fraction ang pinapakita ng nasa larawan?
A. 1/3, B. 1/6, C. 1/8, o D. 1/5? Tamang sagot ay D. 1/5. Number 9. Kung ang denominator ay 2, ito ay binabasa ng A. Third, B. Fourth, C. Half, D. Fifth. Tamang sagot ay C. Half. Number 10. Sa pag-aayos ng unit fraction mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas, tumitingin tayo sa A. Denominator, B. Numerator, C. Ordering fraction, o D. Bar line. Ang tamang sagot ay tama. Letter A. Denominator. Muli natin balikan ang ating mga nakaraang aralin. Para sa ating balik-tanaw, isulat ang tamang bilang sa kahon. Number 1, tignan mabuti ang nasa larawan. Ang katanungan ay 6 divided by 3 equals blank. Ano ang iyong sagot? Tama! 2. Sa 6 divided by 2, ano ang iyong sagot mga bata? Tama! 3. Number 2, tignan mabuti din ang nasa larawan. At sa katanungan na 8 divided by 2 equals blank. Ano ang sagot? Mahusay! 4. Sa 8 divided by 4, tama! 2. Letter B, bilugan ang salitang ordinal number ng mga sumusunod. Number 3, ano ang sagot para sa katanungan sa number 3? Thirds ba, fifth, o sixth? Magaling! Sixth. Sa number 4, ito ba ay fifth, ninth, o fourth? Mahusay! Fifth. At sa number 5, ito ba ay first, second, third? Magaling! Third. Atin naman pag-aralan ang ating panibagong aralin. Pag-usapan natin ang tungkol sa fraction. Ano ang fraction? Ang fraction o hating bilang ay ginagamit upang makita ang bahagi ng isang buo o grupo. Ang fraction din ay binubuo ng numerator at denominator. Mga bata, naalala niyo pa ba ang bahagi ng fraction? Halina't pag-aralin muli natin ang mga ito. Makikita dito sa isang bilog na hinati ang 4 na magkakaparehas na sukat. May nakikita ba kayo na bahagi na may kulay? Ito yung bahagi na may kulay na asul. Ilang bahagi ang may kulay? Tama, 1. Ngayon naman, bilangin naman natin ang mga bumubuo sa isang grupo o dun sa isang bilog. 1, 2, 3, 4. Ilan ang bahagi ng ang bumubuo sa kabuuan? Tama, 4. Ang fraction ay sinusulat sa ganitong kaparaanan. May guhit ito sa pagitan ng dalawang bilang. Ngayon, alamin natin ang mga bahagi ng fraction. Sa unang bahagi, tinatawag dito ay numerator. Bahagi ito ng kabuuan. Makikita ito sa taas ng bahagi ng linya. At sumunod ay ang denominator o bilang ng kabuuan. Makikita ito sa ibabang bahagi ng linya. Kaya ang ating fraction ay 1/4. Subukan mo namang sagutin ang susunod na larawan na ito. Ilan ang may kulay? Tama, 1.
Ilan ang bahagi na bumubuo sa kulay? O sa bilog? O sa bilog? Tama, 3. Ano kaya ang tawag sa fraction na ito? Mahusay! Ito ay 1/3. Ngayon naman, ano kaya ang mga tawag sa mga fraction na ito? Alamin natin mga bata. Ang tawag natin dito ay mga unit fraction. Sa unit fraction, mapapansin nyo na ang numerator ay puro 1. Katulad na lang ni dito na nasa larawan. Sa unang larawan, ang numerator niya ay 1, ang kanyang denominator ay 2. Dahil 2 ang bahagi ng larawan na ito. Kaya ang unit fraction niya ay 1/2. Sa pagsulat at pagbasa ng unit fraction na ito ay 1/2. At sa pangalawang larawan, ang numerator uli ay 1, ang kanyang denominator ay 4, kaya ang kanyang unit fraction o symbol ay 1/4. Sa pagsulat pagbasa, 1/4. Sa sumunod na larawan, 1 uli ang kanyang numerator at ang kanyang denominator ay 7. Sa unit fraction o symbol ay 1/7 at sa pagsulat o pagbasa, 1/7. At sa Aralin 2, paghahambing at pag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng mga unit fraction. Tingnan mabuti ang nasa larawan. Meron tayong 1/2, 1/3, at 1/6. Anong napapansin nyo sa mga shaded part at sa mga denominator nito? Tama! Ang malaking shaded part ay may mababang bilang ng denominator. At ang maliit na shaded part ay may mataas na denominator. Ibig sabihin, ang may mababang denominator ang siyang mas malaki na unit fraction. Pero kapag mas mababang denominator, siya yung mas maliit na unit fraction. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa ng paghahambing. Ang sabi sa panuto, isulat ang less than o greater than sa paghahambing ng unit fraction. Sa letter A, 1/6 at 1/4. Ang nilagay na sagot ay less than. Kasi 1/6 is less than 1/4. Dahil mas malaki ang 1/4 kesa sa 1/6. Sa letter B naman, 1/2 at 1/3. Ang nilagay na sagot ay greater than. Kasi 1/2 is greater than 1/3. As sa numbers, letter C, 1/4 at 1/5. Ang nilagay na sagot ay greater than. Kasi 1/4 is greater than 1/5. Ang halimbawa naman sa pagsasaayos ng unit fraction. Ayon sa panuto, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga unit fraction mula sa maliit papalaki at mula sa malaki papaliit. Sa letter A, nakalagay dito ay 1/4, 1/6, 1/2, 1/3. Kapag aayusin natin mula sa maliit papalaki or ang tinatawag na ascending order, magiging 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. At mula naman sa malaki papaliit or descending order, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Ganon din sa letter B, kung aayusin ang 1/5, 1/7, 1/3, at 1/8, kung mula sa maliit papalaki, 1/8, 1/7, 1/5, 1/3. At mula naman sa malaki papaliit o descending order, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8.
Ngayon naman mga bata, para sa ating gawain 1, kulayan ang isang bahagi upang maipakita ang unit of fraction na nasa gilid nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. At para sa gawain 2, ikahuan ang isang bagay na nasa set para maipakita ang unit fraction sa tabi nito. Number 1, 1/2. Ano ang tamang sagot? Ilan ang ikakahon natin? Tama, 1. Sa number 2, 1/5. Tama, 1 din. Sa number 3, 1/3. Okay, ikakahon naman natin ang 1. At sa number 4, 1/8. Okay. At sa number 5, 1/6. Okay, isang box lang po ang gagawin natin. So, ayan mga bata. Tama ba ang iyong kasagutan? Magaling! Sa gawain 3, bilugan naman natin ang unit fraction sa mga sumusunod. Number 1, 3/8, 6/8, 2/8, 7/8, 1/8. Ano ang tamang sagot? Tama! 1/8. Sa number 2, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Anong sagot mga bata? Tama! 1/5. Number 3, 5/7, 6/7, 1/7, 2/7, 4/7. Magaling! 1/7. Number 4, 5/6, 1/6, 3/6, 6/6, 2/6. Magaling! 1/6. At sa number 5, 8/9, 6/9, 3/9, 1/9, 2/9. Tama! 1/9. Gawain 4, isulat sa simbolo o sa salita ang bawat unit fraction. Pagkatapos ay basahin ito isa-isa. Number 1, 1/4. Ano ang simbolo para sa 1/4? Tama! 1/4. Number 2, para naman sa 1/6, paano isusulat? Magaling! 1/6. Sa number 9, 1/9. Paano naman ito isusulat sa salita? Magaling! 1/9. At sa number 4, 1/8. Tama! 1/8. At sa number 5, 1/2. Magaling! O ngayon, sabay-sabay natin basahin isa-isa ang mga nakasulat dito. 1/4, 1/6, 1/9, 1/8, 1/2. Magagaling mga bata! Sa gawain 5 naman, sa letter A, paghambingin ng mga sumusunod gamit ang simbolong greater than, less than, at equals sapat lang. Number 1, ano ang ilalagay natin na simbolo para sa 1/2 at 1/6? Magaling! Greater than. Sa number 2, 1/2 at 1/3. Tama! Greater than. Sa number 3, 1/5 at 1/5. Mahusay! Equals. Sa number 4, 1/10 at 1/5. Tama! Less than. Sa number 5, 1/2 at 1/4. Tama! Greater than. Punta naman tayo sa letter B.
ayusin naman natin ang mga unit fraction mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa. Number 1, 1/7, 1/3, 1/6, 1/2, 1/5. Paano natin aayusin ito mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa? Mahusay! 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7. Sa number 2 naman, 1/3, 1/5, 1/8, 1/4, 1/2. Magaling! 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8. Sa number 3, 1/10, 1/3, 1/6, 1/8, 1/9. Ano ang tamang sagot? Magaling! 1/3, 1/6, 1/8, 1/9, at 1/10. Mahusay! Letter C, ayusin naman natin ang mga unit fraction mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Number 4, 1/7, 1/5, 1/4, 1/8, 1/10. Ano ang sagot mga bata? Tama! 1/10, 1/8, 1/7, 1/5, at 1/4. Sa number 5, 1/4, 1/2, 1/5, 1/7, at 1/4. Paano natin iaayusin ito sa pinakamababa hanggang pinakamataas? Tama! 1/7, 1/5, 1/4, 1/4, 1/2. Dapat natin tandaan mga bata na ang unit fraction ay may numerator na 1. Maaaring isulat sa simbolo at sa salita. Kapag may mas maliit ang denominator, mas malaki ang unit fraction. Maaaring isulat at ayusin ang mga unit fractions mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, or ascending order. O mula naman sa pinakamataas hanggang pinakamababa, o ang tinatawag na descending order. Sa paghahambing naman, ginagamit natin ang mga simbolong greater than, less than, at equal. Ngayon batid nyo na kung paano naisasaayos ang mga unit fraction mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas or sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Dito sa ating pag-alam sa natutuhan, iguguhit ang sapat lang ang masayang muka kung ang unit fraction ay nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pataas. O mga bata, uulitin ko, iguguhit lamang ang masayang muka kung ang mga unit fraction ay nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pataas. Number 1, 1/9, 1/7, 1/5, 1/3, 1/2. Ano ang sagot mga bata? Tama! Masayang muka. Sa number 2, 1/9, 1/10, 1/7, 1/6, 1/5. Magaling! Hindi natin siya lalagyan ng masayang muka. Number 3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Tama! Hindi natin din siya lalagyan o guguhitan ng masayang muka. At sa number 4, 1/10, 1/9, 1/7, 1/6, 1/5. Magaling! Lalagyan natin ng masayang mukha. At sa number 5, 1/7, 1/6, 1/3, 1/4, 1/2. Magaling! Masayang mukha para sa number 5. Ngayon naman, dumako tayo sa letter B, paghambingin ng mga unit fraction gamit ang simbolong less than, greater than, at equal. Number 1, 1/10 at 1/8. Tama! Less than.
Number 2, 1/2 at 1/4. Mahusay. Greater than. Sa number 3, 1/10 at 1/10. Magaling. Equals. Sa number 4, 1/6 at 1/9. Tama. Greater than. At sa number 5, 1/7 at 1/5. Magaling. Less than. At para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, bilugan ng letra ng tamang sagot. Ngayon, sa gawain na to, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!